Naniniwala ka ba na ang isang tao ay bunga lamang sa kung paano siya lumaki at kung ano ang kanyang nasaksihan sa kanyang kapaligiran habang siya ay lumalaki? O mas naniniwala ka na ang isang tao nakukuha niya yung kanyang traits dahil namanan niya sa kanyang mga magulang? Totoo nga ba ang pagmamana o mas totoo na natututong lumaban ang isang tao base sa kung ano ang kaniyang kapaligiran? Nako, isa na namang masalimuot na kwento at medyo nakapagbagbag damdamin na storya ang isi-share ko sa inyo for today's video. 'Di ba ang ilang beses na nating naitampok dito ang mga dysfunctional family, yung mga ang papa, may kundi kaya ang mama. Pero paano kung parehong magulang mo ay dysfunctional? Magiging mabuti pa kaya ang iyong kinabukasan? Totoo nga bang ang kapalaran ng isang tao ay nasa kanyang mga palad at desisyon? O mas totoo na kung anong kinalakihan mo, yun din ang nagiging ikaw paglaki mo? Umpisahan na natin ang ating kwento dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Marami sa atin ang hindi sinuwerte na magkaroon ng mga magulang at pamilyang sagana. Siguro, more than 80% ng mga Pilipino ay pinanganak sa mahirap na sitwasyon. Pero wala na yatang mas hihirap pa. Kung yung mahirap ka na nga, sobra pa. Ang pagiging iresponsable at pabaya ng mga magulang na naibigay sa'yo. Paano ka nga ba babangon kapag ganito ang iyong sitwasyon? Dear Mama Mia, ako po si Christy. Isinilang ako sa isang bahay na puno ng sigawan, murahan, at umaga pa lang ay amoy na ang alak sa buong kabahayan. Kung may mga bata mang lumaki sa halik ng umaga at sa yakap ng mga magulang, ako naman, Mama Mia, ay lumaki sa amoy ng usok ng sigarilyo at hampas ng sinturon sa balat ko. Opo, ngayon pa lang sasabihin ko nang medyo magiging madrama ang kwento kong ito. Bata pa lang ako, alam ko na, Mama Mia, na may mali sa pamilya namin. Alam kong hindi kami normal. Kapag gabi, imbis na kwento ang maririnig mo mula sa iyong mga magulang bago ka matulog, ang naririnig ko po palagi ay ang lagabog o kalabog ng bote ng gin sa lamesa at ang malakas na tawa ng mga kabarkada ni Papa. Habang si Mama naman nakaupo sa may kusina, may hawak na baso ng serbesa at nakamasid lang sa kawalan na tila ba iniisip kung ano ang bahay at buhay na kanyang tinitirhan. Sa ngayon pa lang, sasabihin ko na po sa inyo na may mga bisyo ang dalawang magulang ko. Si Papa, bukod sa palainom, ang pinaka-main bisyo niya talaga, Mama Mia, ay ang pagiging babaero at sugarol. Madalas niyang iwan ang bahay nang hindi niya sinasabi sa kung sino man sa amin kung saan siya pupunta. At pag-uwi niya, Mama Mia, ubos na ang sinahod niya ng buong linggo. Kung di sa tong-its, sa sabong, pero madalas, nauubos ito dahil binibigay niya sa kanyang babae. Si
Si mama naman dahil doon siguro ay naging lasengga at bugnutin. Laging galit ang nanay ko, Mama Mia. Laging nakasigaw sa akin kahit wala naman po akong ginagawang masama. Kahit wala naman akong kasalanan, laging ako ang nasisigawan. Mama Mia, hindi lang po kung minsan na ako ang napagbubuntungan ng lahat ng kanilang galit sa isa't isa. Opo, Mama Mia. Lumaki ako na tila walang pagmamahal ang mga magulang ko sa bawat isa. Normal naman siguro sa pamilya na may mga away, may mga sigawan at murahan. Naririnig ko naman yun sa mga kapitbahay namin. O di kaya naman ay sa mga kaklasiko na kwento nila tungkol sa kanilang mga magulang. Pero bukod doon ay may nakikita din naman silang pagmamahalan sa mga ito. Nagyayakapan, naghahalikan, at may mga tawanan din naman. Tanging ang pamilya lang yata namin ang nabuhay na puro na lang inis at galit sa isa't isa ang namamayani kahit umagang umaga. Christy, ano bang silbi mo rito sa bahay, ha? Sigaw ni Mama isang gabi habang pinupunasan ko po yung mesa. Nag-aaral ka nga, pero wala ka namang ambag. Puro ka na lang kain, tulog, puro ka na lang gastos. Tahimik lamang ako noon, Mama Mia. Ang totoo niyan ay hindi ko po alam kung anong isasagot ko sa mga magulang ko. Wala pa po akong 10 taon noon. Pero pakiramdam ko, pagod na ako sa buhay na meron ako. Mama Mia, alam ko naman po na hindi kami mayaman. Alam ko naman po na merong mga kailangang isakripisyo para manatiling buhay ang aming pamilya. Pero bakit po ako ang laging nasasabihan nila ng walang silbi? May silbi naman ako ah. Ako naman naglilinis ng bahay. May silbi naman ako. Ako naman nagsasaing. Bakit kailangan nilang iparamdam sa akin na tila wala akong kakwenta-kwentang anak? At tila yata mas magiging magaan ang kanilang mga buhay kung wala ako sa pamilya namin. Mama Mia, hindi naman po ako nag-iisang anak. Malaki ang pamilya namin kung tutuusin. Hindi ko nga maisip, Mama Mia, kung paanong hindi nagmahalan ng aking mga magulang, gayong 7 po kaming magkakapatid. Yes po, Mama Mia. 7 kaming magkakapatid. Kaya imposible naman na walang pagmamahal na naramdaman ng mga magulang ko sa isa't isa, 'di ba? Ako po ang pangatlo. Ang panganay namin na si Kuya Romy ay maagang naglayas ng bahay. Ang sabi ng mga kapitbahay namin nag-addict daw ang Kuya Romy ko. Nagtulak daw ng pinagbabawal na gamot. Kaya't ayun, pagala-gala at palayas-layas na lang dahil wanted daw sa batas. Ang pangalawa naman na si Ate Ella ay nabuntis sa edad na 15, 15 taon. At ako ang tahimik daw sa aming magkakapatid. Pero sa totoo lang, Mama Mia, hindi naman po ako tahimik dahil wala akong masasabi o wala akong gustong sabihin. Marami po akong gustong sabihin. Marami po akong gustong itanong, lalong-lalo na sa mga magulang ko. Pero dahil ayoko na pong magdagdag pa ng gulo sa aming pamilya, ay pinipili ko na lang ang manahimik. Pinipili ko na lamang ang yumuko sa tuwing iniinsulto ako ng mga magulang ko. Araw-araw may sigawan. Minsan si Papa umuuwi ng madaling araw. Lasing. Halatang halata mong amoy babae. At minsan nga may lipstick pa sa kwelyo ng kanyang suot na polo.
Pag nakita iyon ng mama ko, ayun na naman, Mama Mia. Giyera na naman. Putang ina mo! Akala mo, hindi kita kilala, ha? Magsalita ka nga muna ng maayos. Maayos? Paano ako magsasalita ng maayos? Kung ang asawa ko, walang iya. Kung ang asawa ko, lagi na lang akong niloloko. Lagi na lang akong iniiputan sa ulo. Narinig ko ang kanilang pag-aaway. Minsan, Mama Mia, hindi lamang po sigawan ang nagaganap sa mga magulang ko. Minsan, humahantong pa talaga sa suntukan ang lahat. Humahantong sa pisikal na sakitan. Natuto akong tumakbo agad sa kwarto kapag ganun na ang eksena. Niyakap-yakap ko ang unan ko. Pinipikat ko ang aking mga mata habang umiiyak. Pinipilit ko pong mag-imagine ng mga magagandang bagay, Mama Mia. Mga magagandang nangyayari sa pamilya kahit ni minsan ay hindi ko po yun naranasan. Ayokong marinig ang kanilang pagsasakitan. Ayokong marinig ang kanilang pagsisigawan. Pero Mama Mia, sadya nga yatang mas malakas ang ingay nila at may mga bagay na kahit takpan mo pa ang tenga mo ay tila alam na alam mo na kung anong nangyayari. Kahit anong takip mo sa tenga mo, naririnig at naririnig mo pa rin yung mga bagay na ayaw mo sanang pakinggan. Huwag mo na akong sasaktan, Mario! Ang mga bata nandito! Wala akong pakialam sa mga walang kwentang anak mo. Pare-pareho kayo, walang mga kwenta. Alam mo, kung ayaw mong nasasaktan ka, pwede ba itiko mo yung bibig mo? Tigilan mo yung pagdududa mo sa akin. At kung sawa ka na sa buhay natin, di lumayas ka. Wala namang pumipigil sa'yo, di ba? Ang mga sigaw na yun, Mama Mia. Ang mga sigaw na yun ay tanging tunog na parang naging normal na lang na background music ng buhay ko. At dahil doon ay wala po akong kumpiyansa sa aking sarili. Dahil doon ay lumaki po akong parang ayaw na lang makipagkapwa-tao. Ayaw na lang na makipag-usap, makihalubilo. Kaya naman sa eskwela, madalas ay tahimik lamang po ako, Mama Mia. Wala akong masyadong kaibigan. Bukod kasi sa pagiging tahimik, parang inaayawan din ako ng mga kaklase ko. Inaayawan nila ako, Mama Mia, kasi lagi daw akong amoy usok. Kung hindi amoy usok, ay amoy hamog naman. In short, Mama Mia, mabaho raw ako. Si Mama kasi naninigarilyo kahit sa loob ng bahay. Si Mama kasi minsan kapag naglalaba, hindi na lang niya binabanlawan ng maigi. Kahit nga ako kapag naglalaba, hindi ko nababanlawan ng maigi dahil napakahirap naman pong mag-igib ng tubig mula sa malayo, Mama Mia. Opo, wala po kaming tubig dahil naputulan kami. Ni ultimo kuryente ay wala kami, Mama Mia. Dati ay nakikitap kami sa aming kapitbahay. Kaya lang nung hindi na naman nagbabayad ang mga magulang ko ay pinutol ng mga kapitbahay namin yung aming koneksyon sa kanila. Si Papa ko naman, Mama Mia, kapag lasing, doon mismo sa sala, pinapatawag niya ang kanyang mga kabarkada at nagsusugal sila. Lahat naman ng mga kabarkada niya ay naninigarilyo. Kaya yun, amoy usok ng sigarilyo ang buong bahay. Habang ang aking pong uniforme na nag-iisa lamang ay nakasampay at basa pa, yun ang napupuntahan yata ng lahat ng usok kaya namamaho. Pero isang araw, Mama Mia, dumating po
ang isang guro na naniwala sa akin. Isang guro na ang tingin sa akin ay hindi lamang isang basta-basta estudyante, kundi isang babae at isang bata na merong pag-asa sa buhay. Advisor ko po si Teacher Marisa nung grade 5. Siya ang pinakaunang nagsabi sa akin, "Christy, alam mo, magaling ka sa eskwela. Subukan mo kayang magsulat. Subukan mo kayang isulat lahat ng mga nasa isip mo. Kasi nakita ko yung assignment ninyo, ang lalim mong mag-isip, ang lalim ng mga salita." Hindi ko malilimutan, Mama Mia, yung gabi na sinubukan ko pong magsulat. Dati-rati ay ayoko naman talaga ng mga ganong bagay. Dati-rati ayoko pong nagsusulat. Ayoko pong nagbabahagi ng kahit na ano. Para sa akin ay dagdag lamang po sa aking gagawin kapag nagsusulat pa ako. Ang dami ko na pong responsibilidad sa bahay. Aatupagin ko pa ba ang pagsusulat kahit hindi naman po yun parte ng klase namin? Pero isang gabing nag-away na naman ng matindi ang mga magulang ko, ay hindi po ako nakatiis, Mama Mia. Hindi ko po alam kung papaano ilabas ang sama ng loob na nasa puso ko. Hindi ko alam kung papaano ba ako iiyak nang hindi nalalaman ng mga kapatid ko. Ako na lang kasi ang nag-iisang parang panganay sa amin. Kaya alam ko, Mama Mia, na sa akin tumitingala at sumasandal ang mga nakababata ko pang mga kapatid. 4 sila. 4 ang nakatingala sa akin, kaya kailangan ko pong magpakatatag. Kaya naman, Mama Mia, naisipan ko na bakit hindi ko na lang subukan yung sinabi ni Teacher Marisa. Kinuha ko po ang kwaderno ko. Isinulat ko sa isang luma ko pong notebook. Sa pinakalikod na bahagi nito, ang kauna-unahang kwentong ginawa ko sa isip ko. Isang kwento na alam naman siguro ng lahat. Hindi lang basta kwento, kundi may katotohanan din. Dahil kwento ito ng isang batang ang gusto lamang ay maranasang matulog sa isang tahimik na bahay. Ang isang batang ang gusto lamang ay maranasan ng isang bahay na puno ng tawanan at hindi sigawan at murahan. Habang sinusulat ko po iyon, pakiramdam ko, Mama Mia, ay unti-unti kong binibitawan ang mga batong dumadagan sa aking dibdib. Unti-unti pong tila gumagaan ang bigat na dala-dala ko. Doon ko natuklasan, Mama Mia, na yung pagsusulat pala ay hindi lang basta gawain. Yung pagsusulat pala ay hindi lang dagdag sa mga ginagawa ko sa araw-araw. Ito pala ay magiging instrumento para wag maipon sa dibdib ko ang lahat ng nararamdaman ko. Ang pagsusulat, yun ang naging takbuhan ko sa oras na walang mga tengang nakikinig sa akin. Sa oras na gusto kong ilabas ang bigat, na gusto kong ilabas ang sakit at habdi na aking nararamdaman. Mama Mia, kahit hindi ko masabi sa kahit na sino, ay sinusulat ko ang lahat. Lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng mga pangarap, lahat ng sana, lahat ng mga dasal ko na akala ko noon ay hindi niya naririnig. Lahat ng yun, Mama Mia, ay sinusulat ko po. Pinaparamdam ko sa sarili ko na yung kwaderno na sinusulatan ko ay parang mga tengang nakikinig sa akin. At bawat pahina, kapag natatapos ko ng isulat at binabasa ko ng paulit-ulit,
ay para bang may kakaibang lakas itong ibinibigay sa akin. Parang may kakaibang inspirasyon akong nakukuha na kahit pa magulo ang bahay namin, pakiramdam ko ay may isang tahimik na mundo. Pakiramdam ko dahil sa pagsusulat, Mama Mia, unti-unti ring tumatahimik ang mundo ko sa aking isipan. Mama Mia, grade 5 ako nung mag-umpisa akong magsulat. Tinuloy-tuloy ko yon. Pinakatago-tago ko yon. Ang mga nakukuha ko pong baon, minsan kapag binibigyan kami ay hindi ko po binibili ng pagkain. Ang ginagawa ko ay iniipon ko yun para makabili ako ng mas makapal na kwaderno. Dahil Mama Mia, mas masarap po sa pakiramdam na nailalabas ko ang bigat ng aking dibdib kaysa sa nalalagyan ng pagkain ng aking tiyan. Kaya mas prioridad ko po noon ang maghanap ng pera pambili ng kwaderno at ballpen para maituloy-tuloy ko ang aking pagsusulat. Noong high school ako, madalas akong mapuyat. Hindi dahil sa sub-sub ako sa pag-aaral, kundi dahil kahit na nagsusulat na ako nung mga panahon na yun, Mama Mia, parang may mga gabi pa rin na hindi ko marinig ang sarili kong iniisip. Sa lakas ng sigawan, hiyawan, at suntukan ni na Mama at Papa. Ang sakit. Ang sakit isipin na yung mga magulang mo na dapat nag-aaruga sa'yo, eto at walang pakialam sa mundo. Kapag nakikita nila kaming magkakapatid na gumagawa ng aming assignments, ay tinatawanan kami ni Papa. Ano ba yan? Gumagawa pa kayo niyan? Kala nyo naman makakapagtapos kayo. Tignan nyo nga yung mga kapatid nyong nauna sa inyo. Ayun na at nagsipag-asawa. Yung isa nga hindi nag-asawa pero ayun naman nag-adik. Ewan ko, pare-pareho kayong mga walang kwenta eh. Tigilan nyo na nga yan. Di rin naman kayo aasenso sa pag-aaral na yan. Gawan nyo nga ako ng kape. Yan ang laging pasigaw na utos ng papa ko sa amin kapag umuuwi siyang lasing o di kaya naman ay talos sa sugal. Kapag hindi agad nasusunod ang gusto niya, pati kami ay pinagbubuhatan na rin niya ng kamay, Mama Mia. Araw-araw niya kaming dinidiscourage sa pag-aaral. Araw-araw niyang sinasabi na wala rin naman kaming mararating sa buhay. Kaya itigil na raw namin ang mag-aral at umasa na magiging maayos pa ang buhay namin. Pero ako, Mama Mia, kahit ilang beses ko nang marinig mula sa kanila ang mga salitang iyon, ay may parte po sa sarili ko, sa puso ko, na naniniwalang makakamit ko pa rin ang pangarap ko. At ang pangarap na yun, Mama Mia, ay umusbong mula po noong naniwala sa akin si Teacher Marisa nung grade 5 ako. Pangarap ko pong maging isang manunulat, isang writer. Pero sa totoo lang, may munting boses din sa dibdib ko ang nagsasabing, paano ko naman mararating yun? Tila yata tama ang papa ko. Tila yata wala ring mararating nitong pangarap ko. Wala kaming kapera-pera. Kung nagkakaroon man, hindi din naman kami naaambo ng magkakapatid. Kasi nauuna ang mga bisyo ng mga magulang namin. Minsan nga nung mamatay ang lolo't lola ko sa mother side, ay may naiwan po silang munting pamana kay mama at sa mga kapatid niya. Lupa po iyon, Mama Mia. At para makuha nila ang kani-kanilang mga parte, ay nagdesisyon silang ibenta na lamang yun dahil wala namang gustong magsaka doon. Nung nabenta na, meron yatang malaki-laking parte ang mama ko. Kasi malaking lupain yun eh.
Ang akala ko pa naman noon, yun ang magiging puhunan ng mga magulang ko para sa isang negosyo. O di kaya naman ay itatabi nila para sa aming pag-aaral na magkakapatid. Pero hindi. Narinig ko na lamang sila isang gabi, Mama Mia, na nag-aaway. Nag-aaway dahil kinuha pala ng papa ko ang kalahati nung napagbentahan ng lupa na parte ni Mama. Mario, bakit mo naman kinuha yun? Akin yun eh. Ano bang sayo? Hoy, baka nakakalimutan mo si Leste. Mag-asawa tayo. Kaya kung anong meron ka, hati tayo. Ang kapal naman ng mukha mo. Sa akin nakikihati ka, pero sweldo mo ni hindi mo ako binibigyan ni isang kusing? Anong hindi binibigyan? Bakit? Saan ka ba kumukuha ng perang pang-inom, ha? Di ba nangungutang ka sa tindahan? Sino bang nagbabayad ng pinapangutang mo? Di ba ako? Huwag mong sasabing wala kang nakukuha sa akin. Hanggang sa nalaman ko na lang, Mama Mia, na naubos na pala yung pera. Wala ni singkong duling ang naiwan para sa pag-aaral namin. Hindi nga kami nakatikim ng masarap na pagkain nun eh. Oo nga pala. Nakatikim nga pala kami kasi nung nakuha ng papa ko ang kalahati ng parte ni Mama, ay nagpainom po siya sa kanyang mga kaibigan. Nagpakain po siya ng kilawin. Tapos, may inihaw na baboy at inihaw na manok. Ang dami-dami nun. Pero nakakain kaming magkakapatid, madaling araw na. Nung tapos na po silang mag-inuman at may naiwan pong konting ulam. Yun na po ang pinagsasaluhan naming 5, Mama Mia. Alam mo ate, ang dami-dami nito kanina. Pero ang lalakas kumain ng mga kaibigan ni Papa, di man lang tayo tinirhan. Gusto ko sanang kumain kanina ate, kaya lang nagalit si Papa eh. Sa kwarto na lang daw kami. Naawa ako sa mga kapatid ko, Mama Mia. Iniisip kong napakawalang kwenta talaga ng mga magulang namin. Sana man lang kahit isa, binigyan kami ng matinong magulang. Bakit yung 2 pa talaga ang walang kwenta? Yung mga kapatid naman namin na nakakatanda, imbis na tumingin sa aming sitwasyon at ayusin ang mga buhay para tulungan kaming makaahon, ay iniwan pa kami sa ganitong uri ng buhay. Minsan, Mama Mia, ako pa nga ang sumasalo sa mama ko kapag lasing siya at pasuray-suray sa kanyang paglalakad para wag lang siyang mabagok sa sahig. At kapag nagigising ako sa umaga, si Papa naman ay tulog sa labas ng bahay. Natutumba na sa damuhan sa sobrang kalasingan. Kung minsan hindi siya umuuwi. At kapag umuuwi siya, dun naman ay nirarat-rat siya ni Mama. Nagaling na naman daw siya sa kanyang babae. Ikaw ba, Christy? Ano bang pangarap mo? Ano bang gusto mong kunin pag kolehiyo na tayo? Tanong sa akin minsan ng isang kaklase ko, Mama Mia. Humiti lamang ako. Imposible naman akong makakapagkolehiyo eh. Pero alam mo, may pangarap ako. Pangarap na imposibleng makuha kahit napakasimple lang. Ano naman yun? Gusto ko lang mabuhay ng tahimik. Yun bang nakakakain ng 3 beses sa isang araw? Yun bang hindi na mo problema sa ingay ng bahay? Mama Mia, yun lang po ang sinabi ko sa aking kaklase. Pero sa totoo lang, sa loob ko ay gusto ko pong sabihin na sana makalayo na ako sa buhay na meron kami. Gusto kong makaalis sa bahay na puno ng lason. Lason ng galit,
ng alak, ng kasinungalingan, ng amoy ng usok ng sigarilyo. Pero minsan naiisip ko, gusto ko ngang lumayo. Pero paano naman ang mga kapatid kong maiiwan ko kung sakali? Mama Mia, dumating ako sa punto na hindi ko na alam kung saan ako lulugar sa pamilya namin. Minsan, parang hindi na ako bahagi ng pamilya. Parang napulot lang ako, Mama Mia. Araw-araw pareho ang eksena. Si Mama nakahandusay sa sofa. May bote ng gin sa tabi. At si Papa, galit na galit dahil natalo na naman sa sabungan o di kaya naman ay sa pangtotong its niya. Ang mga kapatid ko ay may kanya-kanya na ring mga problema. Sunod-sunod kasi kaming magkakapatid, Mama Mia. Yung Kuya Romy ko nga, hindi na umuwi. Yung Ate Ella ko naman, may anak na. At namumroblema dahil iniwanan din ng kanyang asawa at nakikitira na rin siya sa kung kani-kanino. Ako naman, hindi ko malaman kung paano ko itataguyod ang mga kapatid ko. Kaya lang isang araw, Mama Mia, yung dalawang nakababata kong kapatid na kambal na babae, alam nyo bang kambal din ang kanilang kapalaran? Pareho sila, Mama Mia. Pareho silang nabuntis kahit hindi pa tapos ng high school. Galit na galit noon ang nanay ko. Pero ang tatay ko naman ay tila wala lang nangyari. Sumama kayo dun sa mga nakabuntis sa inyo. Wala naman akong inaasahan sa inyo eh. Ganyan talaga ang mangyayari sa inyo. Mana kayo sa nanay nyo. Lagi niyang dinuduldul sa amin yon. Ang mga kapatid ko ay napilitang sumama sa kani-kanilang mga nobyo. Kaya ang naiwan sa akin ay ang dalawa ko pang nakababatang kapatid. Noong nalaman ng isa kong tita ang aming sitwasyon, Mama Mia, ay nag-offer siya na kukunin na lang ang dalawa kong mga kapatid na nakababata pa. Sabi niya pag-aaralin niya ang mga ito. Sa totoo lang, gusto ko sanang kumontra. Hindi dahil sa ayaw kong mapunta sa kaniyang mga kapatid ko. Dahil sa mabait naman ang tita ko na yun, Mama Mia. Mabuting tao naman siya, pati ang kanyang asawang pulis. Wala po silang anak. Alam kong mapapangalagaan nila ang mga kapatid ko. Kaya lang, ang tanong ko noon, bakit silang dalawa lang? Bakit hindi ako kasama? Siguro nabasa ng tita ko ang nasa isip ko. At bago pa man sila umalis, ay nagsalita siya. Ikaw naman, Christy, kaya mo na ang buhay mo. Malaki ka na. Kaya mo nang umalis dito. Kaya mo nang makipagsapalaran. Oo nga, may trabaho kaming pareho ng tito ninyo. Pero hindi naman namin kayang sumustento ng 3 bata. Okay na tong mga kapatid mo. Kasi elementarya pa naman to eh. Pwede pa tong maigapang sa pag-aaral. Pero ikaw, magkokolehiyo ka na, di ba? Hindi ka na namin kayang pag-aralin. Malaki ka na. Kaya mo na ang sarili mo. Tahimik lang ako noon, Mama Mia. Pero unti-unting nababato ang puso ko. Pati tita ko, tinatakwil ako. Pati tita ko, 2 kapatid ko lang ang kinuha at hindi ako sinama. Well, naiintindihan ko naman, Mama Mia. Alam ko naman po, hindi talaga biro ang magpakain at mag-alaga ng mga bata. Inisip ko na lang noon na at least may magandang buhay na naghihintay para sa mga kapatid ko. At least may tsansa sila. Samantalang ako, Mama Mia, ay tila natuyo na ang luha sa mga mata ko. Isang gabi, habang tulog si Mama at hindi pa dumadating si Papa, ay tahimik akong nag-empake ng mga gamit ko.
Isang bag lang naman yun na maliit dahil konti lang naman ang gamit ko, Mama Mia. Iilang peraso ng damit lang na pinaglumaan din ng mga pinsan ko. May notebook, may ballpen, at lumang larawan naming magkakapatid nung mga bata pa kami. Mama Mia, walang nakangiti sa litrato na yon. Parang kinunan yata yun ng tita namin eh. Parang pinilit lang yata kami na magsama-sama para sa isang picture. Pero yun ang tanging ebidensya na meron ako. Na minsan, buo rin kaming magkakapatid kahit papaano. Umalis ako bago magbukang liwayway dahil alam ko na papauwi na rin ang papa ko sa mga panahon na yon. Wala akong kapera-pera. Pero ang dala ko lang ay kakaibang tapang na hindi ko alam kung saan nanggaling. Siguro dahil naisip kong kaya ko na ang sarili ko, Mama Mia. Na kaya ko nang makipagsapalaran kahit saan nang walang ibang iniisip. Dahil ang mga kapatid ko ay may kanya-kanyang buhay naman na. Habang naglalakad ako sa gilid ng kalsada, bitbit ang bag, ramdam ko ang hangin sa aking mukha na malamig. Pero pakiramdam ko sa unang pagkakataon ay nagkaroon ako ng totoong kalayaan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero alam kong hindi ko na nais pang bumalik sa malaimpyernong bahay na yon. Ayoko nang marinig ang mga sigawan. Ayoko nang maramdaman ng takot tuwing maririnig ko ang kalansing ng mga bote. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Kahit isang beses lang. Gusto kong maramdaman kung ano ang tunay na ibig sabihin ng salitang kapayapaan. Dinala ako ng mga paa ko sa Maynila, Mama Mia. Ang naiwan noon na mga barya ay gawa ko pang pagkasyahin para makapunta ako sa Maynila. Hindi rin naman masyadong malayo ang probinsya namin. Wala akong kakilala pero dala ko ang isang address ng dorm ng kaklase ko dati na si Lena. Mama Mia, minsan nung umuwi si Lena sa amin para magbakasyon, kasi sem break ay nag-alok siya sa akin na tutulungan daw niya ako kung gusto ko raw mag-aral sa kolehiyo. Hindi ko alam kung paano hahagilapin ang address na yon. Nagkanda ligaw-ligaw pa ako dahil meron yata talagang mga taong parang walang konsensya. Hindi ako tinuro sa saktong daan at sa saktong pupuntahan ko. Maggagabi na nung dumating ako kay Lena. Bitbit ko ang kakaibang hiya at sobrang kaba. Lena, pagbukas niya ng pinto ay agad niya akong niyakap. Christy? Diyos ko, buti na lang at nandito ka. Pero teka, ba't ang payat-payat mo na mula nung huli tayong nagkita? Halika, pasok ka. Sakto at maghahapunan na ako. Kain na tayo. Iyak ako ng iyak, Mama Mia. Hindi ko masabi sa kanya ang lahat, pero alam kong naiintindihan niya. Si Lena kasi, minsan, nung gumagawa kami ng group project nung high school, ay nagpunta siya sa bahay. Doon ay nasaksihan niya kung paano mag-away ang mga magulang ko. Kung ano ang sitwasyon ng aming pamilya at naming magkakapatid. Pinatiran niya ako pansamantala doon sa kanyang dorm. Ayos lang naman dito. Mag-isa lang naman ako dito sa kwarto eh. Tsaka magpapaalam ako kina mama. Sasabihin kong dito ka na muna. Mama Mia, bukod sa nakadorm si Lena, ay meron din siyang kamag-anak sa Maynila. May kaya kasi ang pamilya nila.
Sadyang hindi lang naniniwala ang kaniyang mga magulang sa private school kapag elementarya at high school kaya sa public po siya nag-aral noon. Pero nung nagkolehiyo ay magandang paaralan na kanyang pinapasukan. Hinulungan din ako ng isa sa mga tiyahin ni Lena. Nakahanap ako ng trabaho bilang cashier sa isang maliit na convenience store. Kumikita ako ng konti pero sapat na yun para mabuhay ako. Totale mag-isa lang naman ako. Sa bawat araw na lumilipas, Mama Mia, dun ko natutunan kung paano huminga ng hindi natatakot. Walang nagsisigawan, walang nagmumurahan, walang amoy ng sigarilyo sa tuwing matutulog ka na, at wala ring amoy ng alak sa paligid tuwing gabi. Tahimik lamang. At dun ko naramdaman na ganito palang buhay na normal. Pero kahit ganun, sa tuwing napapatingin ako sa mga dumadaan na pamilya sa convenience store, napapaisip ako, Mama Mia. Ano kaya ang pakiramdam ng lumaki sa isang pamilya na nagmamahala ng nanay at tatay? Hindi ko kasi alam yun at hindi ako sigurado kung ano nga ba. Kasi siguro hindi ko na rin mararanasan yon. Minsan nga naisipan ni Lena na tanungin ako tungkol sa pamilya ko. Nagkwento naman ako, Mama Mia. Inisip kong eto na lang ang magagawa ko para suklian kahit papaano ang kanyang tulong sa akin, ang maging tapat sa kanya. Kaya naman nasabi ko sa kanya na siguro nga walang pagmamahal sa isa't isang mga magulang ko. Alam mo, mukhang imposible naman yun. Kasi, nakapitong anak sila, diba? Yun nga rin ang iniisip ko, Lena Hindi ko nga alam kung paano nila naatim na magpitong anak kung hindi naman nila mahal ang isa't isa. Mama Mia, habang nagtatrabaho ako noon ay nag-ipon din ako. Kahit papiso-piso lang kada araw. Hanggang sa 1 taon nang lumipas, nakapag-enroll ako sa kolehiyo. Kursong Mass Communication ang kinuha ko. Ang tita kasi ni Lena ay merong alam na mga pilantropo, Mama Mia, na nagbibigay ng mga scholarship sa mga gustong mag-aral. Muntik pa nga akong hindi makapasa dahil ang sabi nila ay 2 taon na raw akong tumigil sa pag-aaral. Baka hindi ko raw kayanin. Ang gusto sana nilang bigyan ay yung mga fresh graduates sa high school. Buti na lang at napakiusapan ng tita ni Lena yung kanyang kaibigan at napasok pa ako bilang scholar. Tuwang-tuwa ako nung nakapag-enroll ako, Mama Mia. Gusto ko kasi talagang maging manunulat. Gusto kong gamitin ang mga sakit ko habang lumalaki bilang inspirasyon sa mga magiging obra ko. Gusto kong ipakita sa buong mundo na kahit galing ka sa impyernong pamilya, ay pwede ka pa ring maging liwanag sa sarili mong paraan. Mahirap. Madalas akong kulang sa tulog. Madalas din akong kulang na kulang sa pera. Oo nga't scholar ako, Mama Mia, pero hindi naman po lahat covered sa scholarship na yon. May mga gagastusin pa rin ako. Gaya ng project, uniforme. Siyempre, panggastos ko sa araw-araw, allowance, at kung ano-ano pa. Kaya hindi pa rin ako tumigil sa pagtatrabaho. Ginawa ko pong umaga yung gabi. Pero sa bawat araw na nakakasulat ako ng sanaysay o kwento, ay nararamdaman kong buhay ako, Mama Mia. Nararamdaman kong eto ang mga sakripisyong kailangan kong gawin para maging mas maayos ang kinabukasan ko balang araw. Si Teacher Marisa, yun akin pong advisor nung grade 5, siya ang isang taong minsang naniwala sa akin. Siya rin ang naging unang mambabasa ng mga artikulo ko.
Kasi siya ang unang pinagpapasahan ko ng mga gawa ko, Mama Mia. Minsan isang gabi ay nag-reply siya sa pinadala kong artikulo sa kanya. Christy, may talento ka talaga. Ang sakit ng bawat salita mo. Pero alam na alam kong totoo. Ipagpatuloy mo yan, ha? Lahat ng sigaw mo sa utak mo, lahat ng sigaw na hindi namumutawi sa mga bibig mo, lahat yun isulat mo. Umiyak ako buong gabi nung mabasa ko yun, Mama Mia. Hinisip ko, meron din palang kahihinatnan at kapupuntahan yung mga pinagdaanan ko. Yung mga pinagdaanan ko pala sa buhay ay pwede ko palang maging inspirasyon. Pwede ko palang maging sandata para nang sa ganun ay maging mas maayos naman ang buhay ko. Napakahirap po. Hindi ko alam kung maaarok ninyo ang kahirapan na pinagdaanan ko, Mama Mia. Yung mag-aaral ka mula alas 11 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Tapos magtatrabaho ka naman mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Sa gitna ng mga ginagawa ko noon, dun lang ako nakakahanap ng konting oras sa pagtulog. Ayos ka pa ba, Christy? Tignan mo nga yung mukha mo, ang laki-laki na ng eye bags mo. Mukha ka ng panda. Pahinga ka naman, girl. Alam mo, baka hindi mo kayanin yan. Kakayanin ko to. Sabi ko noon kay Lena. Bakit naman kasi nag-full load ka? Alam mo naman na may trabaho ka, di ba? Sana hindi mo kinuha lahat ng load. Sana paunti-unti lang. Gusto ko kasing makapagtapos ng mas maaga, Lena. Ikaw, magtatapos na sa susunod na taon. Samantalang ako, eto, kakaumpisa pa lang. Girl, hindi naman paligsahan ng buhay. At isa pa, aanhin mo naman yung makapagtapos ka nga sa loob ng 4 na taon, pero magkakaroon ka naman ng matinding sakit. Huwag kang mag-alala, Lena. Kung meron mang naibigay sa akin ang kahirapan ng buhay namin, yun ay ang pagiging matatag at pagiging malakas ang resistensya. Sabi ko nang pabiru sa kanya. Pero sa totoo lang, napakahirap naman talaga, Mama Mia. Nag-aaral ka na kulang ang tulog. Pumapasok ka rin sa trabaho na kulang sa tulog. Dahil may mga gagawin ka pa in between. Mga projects, assignments, at kung ano-ano pa. Pero wala akong magawa eh. Kailangan ko tong gawin. Hindi naman pwedeng kumuha ako ng mas maliit na oras sa convenience store dahil 8 hours naman talaga kami doon. Ang sabi pa nga sa akin ni Lena, pwede naman daw akong mag-apply bilang part-time o part-timer sa mga fast food chain. Kaya lang, napakakonti naman ng kikitain ko doon kung 4 na oras lang akong magtatrabaho. Kaya oo, Mama Mia, 8 oras talaga ang shift ko gabi-gabi. Buti na lang at hindi naman binabawasan ng 1 oras ang shift ko dahil may break. Kasi kung tutuusin, wala naman akong break kasi wala naman akong karelyebo eh. Mahirap. Pero pagkatapos ng 4 na taon, natupad ko ang pinaka-inaasam-asam kong pangarap. Ang mahawakan ang isang diplomang nagpapatunay na kinaya ko ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko, Mama Mia. Kung babalikan ko nga, ay hindi ko alam kung papaano pero kinaya ko. Nakaya ko. Habang nasa graduation ceremony ako, tinitignan ko ang paligid. Lahat ng mga nandun ay may kasamang mga magulang. Ako lang yata ang mag-isa dun sa graduation eh. Pero hindi ako malungkot. Kasi alam kong
Nagawa ko ang nais ko, Mama Mia. Alam kong napatunayan ko hindi sa ibang mga tao kundi sa sarili ko na kaya kong tumayong mag-isa sa aking sariling mga paa. Mama Mia, habang nagmamarcha ako sa graduation, ay may biglang sumigaw ng pangalan ko. Nung nilingon ko ang kinaroroonan noon, ay nandun si Lena, ang kaibigan ko, ang dati kong kaklase. Tuwang-tuwa siya at kitang-kita ko sa kaniyang mga mata na proud siya. Alam kong nag-early out siya sa trabaho o baka naman ay umabsent. Kasi may trabaho na siya sa mga panahon na yun eh. Maganda na ang posisyon niya sa kanyang trabaho. Kaya gulat na gulat ako kung bakit siya nandun. Pagkatapos ng seremonyas ay nilibre niya ako ng pagkain sa isang mamahaling restaurant. Uy, Lena, kakagraduate ko pa lang ha. Wala pa akong pambayad dito. Sabi ko. Ayan ka na naman eh. Pera na naman yung iniisip mo, Christy. Huwag kang mag-alala. Akong bahala dito. Treat ko sa'yo to. Dahil ang galing-galing mo, girl. Alam mo, umorder ka kahit anong gusto mo. Akong bahala. Promise yan. Mama Mia, nagpakasaya kami noon ni Lena. Nagbar pa nga kami pagkatapos eh. First time kong nakaramdam ng sobrang ginhawa. Dahil alam kong umpisa na yon ng katuparan ng mga pangarap ko. Pag-uwi ko noon sa inuupahan kong kwarto ay bigla akong nakatanggap ng tawag. Oh, Mama Mia, meron po akong lumang cellphone noon. Pinaglumaan ni Lena na binigay niya sa akin nung niregaluhan siya ng panibagong cellphone ng mga magulang niya nung graduate siya ng college. Hindi ko alam at hindi ko kilala ang tumatawag. Pero nang sagutin ko yun, ay nagpakilala siya bilang si Ate Ella ko. Christy, si Papa, na ospital siya, inatake ng sakit sa puso. Parang biglang bumigat ang dibdib ko, Mama Mia. Matagal ko nang pinangarap na makalimot sa pinagdaanan ko at pinagmulan ko. Pero heto ako. Hindi pa nga ako tuluyang nakakaahon, ay binabalik na ako ng tadhana sa mga iniwanan kong sugat. Kinabukasan, kahit ayaw ko, ay umuwi pa rin ako ng probinsya. Nandun pa rin kasi sa akin yung sinasabi ng mga tao na papa mo pa rin yan, magulang mo pa rin yan. Pagdating ko sa bahay ay pareho pa rin. Ganun pa rin ang amoy. May alak sa mesa, may lumang upuan na sira at may katahimikang parang may mabigat na nakabitin sa hangin. Pagdating ko sa bahay ay nandun si Papa. Payat na, maputla at nakaratay sa kama. Oh, akala ko ba ate, nasa ospital si Papa? Bakit siya dito sa bahay? Nanong ko. Inuwi na namin siya. Wala kasing bakanting kwarto dun sa pampublikong ospital. Hindi naman namin kayang ipagamot siya sa pribado. Kaya inuwi na lang namin. Nang makita ako ng papa ko ay hindi ko po maipaliwanag ang naramdaman ko nung lumuha siya, Mama Mia. Christy, anak. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko, pero lumapit ako. Kinuha ko ang kamay niya, magaspang. Yung kamay na dati ay nananakit sa aming magkakapatid, ngayon ay nanginginig na. O pa, ayos ka lang ba? Tanong ko. Tumango siya. Pero kita ako sa mga mata niya na may iniinda talaga siyang sakit. Hindi ko na lang siya tinanong, Mama Mia. Ang ginawa ko na lang po, lahat ng naipon ko ay ibinili ko yung gamot na nireseta ng doktor. Pagkatapos noon,
Pagkatapos kong mabili ang mga gamot at ilan pang pangangailangan nila ay umalis na rin ako. Hindi na ako natulog o nagtagal man lang sa bahay na yon. Kahit wala na akong kapere-pera, Mama Mia, ay ayos lang. Pinautang naman ako ni Lena nung nalaman niyang nangyari. Alam mo, bilib talaga ako sa'yo. Mabait ka pa rin. Hindi ako mabait. Natatakot lang akong makarma. Sabi ko sa pabirong paraan, pero yun naman ang katotohanan. Noong bumalik ako, kinabukasan ay naghanap agad ako ng trabaho. Agad naman akong natanggap sa isang telebisyon, Mama Mia, bilang PA. Oo, malayo po yun sa pangarap ko bilang writer, pero ginawa ko rin po ang trabahong yun dahil mas malaki naman ang dihamak ang sahod kesa sa trabaho ko sa convenience store. Habang tumatagal, ay nagiging mas maayos ang buhay ko. Nagkikilala din ako unti-unti sa industriya ko, Mama Mia. At least, dun man lang sa kinabibilangan kong kumpanya. Hanggang sa nakita nilang marunong akong magsulat. Pagkatapos kong maging PA, ay hinire ako bilang writer ng isang programa. Hinatuwaan naman po ako, Mama Mia, kaya nasama ako sa mga writers ng iba pa nilang mga programa. Lumaki ang pasahod sa akin. Nakaipon ako hanggang sa nakalipat ako sa mas maayos na tirahan. Isang araw ay biglang may tumawag ulit. This time ay alam ko na ang galing yun sa Ate Ella ko. Sabi niya, wala na raw ang papa. Kailangan ko raw umuwi. Oo nga pala, Mama Mia. Pagkatapos kong makapagtrabaho noon ay hindi na po ako nagparamdam sa mga magulang o mga kapatid ko. Hindi rin naman sila nanghihingi sa akin. Siguro nahihiya dahil alam nila na lahat ng meron ako ay solo kong pinaghirapan yon. Pagdating ko sa bahay ay nakaburol na si Papa. Si Mama naman, tahimik lang sa sulok. Sa unang pagkakataon, nakita kong hindi lasing ang nanay ko. Pero wala na ring sigla ang kanyang mukha. Matandang-matanda na siya. Kulubot na ang kaniyang balat at puno na ng alaala ng mga pagkakamali niya ang kaniyang mukha. Nilapitan ko siya. Ma? Tumingala siya at tumingin sa akin. Pagkatapos ay parang may luhang pumatak sa kanyang mga mata. Christy, ang dami kong nagawang pagkakamali sa inyo ng mga kapatid mo. Patawarin mo ko, ha? Hindi ako agad nakasagot. Sa totoo lang, ang dami kong gustong sabihin. Lahat ng sakit, lahat ng galit ay tila nanumbalik sa mga alaala ko, Mama Mia. Pero sa loob-loob ko, alam kong tama din naman si Lena. Pag pinili kong manatiling galit, ako lang din ang masasaktan. Ako lang din ang hindi makakausad mula sa nakaraan. Kaya huminga ako ng malalim. Pagkatapos ay sinagot ko ang mama ko. Matagal na yun, Ma. Tapos na yun. Tsaka, okay naman na din ang buhay ko ngayon. Ang mga kapatid ko, kahit hindi lahat okay, ay masasabi ko namang mas maayos na rin sila ngayon, 'di ba? Kung ako ang tatanungin niyo, Ma, matagal ko na kayong pinatawad ni Papa. Pareho kaming napaiyak sa mga nasabi ko, Mama Mia. Matagal kaming nag-iyakan. Pero parang nilabas namin ng lahat ng sugat mula sa nakaraan na kinimkim namin ng ilang taon. Doon ay inamin ng mama ko. Nabuntis lang pala siya ng papa ko nang hindi sinasadya. Hindi pala sila magkarelasyon, magkaibigan lang, magkabarkada, nagkainuman, hanggang sa nabuntis na nga dahil may nangyari. Wala nang ibang naging choice kundi ang magsama sa iisang bubong hanggang sa nagkaroon ng 7 anak.
Hindi raw niya masabing hindi niya minahal ang papa ko. Pero ang alam daw niya, nagsisisi siya kung bakit sila nagsamang dalawa matapos niyang mabuntis noon sa panganay namin. Alam ko na partly parang sinasabi niyang nagsisisi na rin siya na pinanganak niya kaming 7. Pero hindi ko na lang dinibdib yun, Mama Mia. Makalipas ang ilang buwan mula nung mamatay si Papa, ay naging tahimik ang buhay namin. Yung 2 ko palang nakababatang kapatid na kinuha ng tita ko, yung isa ay nakapagtapos, samantalang yung isa naman ay nakapag-asawa rin ng maaga. Mama Mia, dun ko napagtanto. Kahit may sakit pa rin sa dibdib ko, wala na po akong galit na nararamdaman. Siguro dahil umasenso din ang buhay ko. Hindi ko alam kung pareho ba ang mararamdaman ko kung sakaling hindi ako nagtagumpay sa aking pag-aaral at sa aking pangarap. Si Mama po ngayon ay nakatira sa maliit na bahay sa bukid. Kasama niya ang ate Ella ko at ang 3 anak nito na magkaiba ang mga tatay. Ako naman, paminsan-minsan dinadalaw ko sila. Sinasabihan ko ang ate Ella ko na mag-focus na lang sa mga anak niya at sana'y huwag gayahin ang mga pagkakamali ng mga magulang namin. Sa ngayon ay hindi na umiinom ang nanay ko, pero may sakit na po siya sa atay, Mama Mia. Tahimik na lang ang buhay niya. Nagtatanim ng gulay habang sabi niya, inaantay na lang daw niya ang araw na kukunin na siya ng Panginoon. Mama Mia, ang nanay ko nga pala ang nagsabi sa akin tungkol dito sa iyong programa. Siya nga pala ang mahilig talagang makinig dito. At nung paulit-ulit na kinukulit niya ako tungkol dito ay pinakinggan ko na rin. At ito ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon sumusulat sa inyo. Manunulat po ako ngayon sa isang telebisyon. Meron na rin akong mga naisulat na nailathala sa mga dyaryo dati. Mama Mia, may vlog din po ako, pero hindi ko na lang sasabihin yon. Dahil baka malaman ng inyong mga tagapakinig kung sino ako. Sa ngayon ay kontento na po ako sa buhay ko. Hindi na po pala ako mag-isa ngayon dahil may kinakasama na ako. Mabait siya, pero hindi po ako nagmamadali sa pag-aasawa kahit inaalok na niya ako. Gusto ko talagang malaman kung sino talaga siya, kung ano talaga ang totoong ugali niya. Lalo na kapag nagkakaroon na ng mga matitinding problema. Dahil ayoko pong ulitin o maulit sa akin ang mga pagkakamali ng mga magulang ko. Hindi ko alam kung ano ang magiging kinabukasan ko. Wala namang ni isa sa atin ang nakakaalam tungkol sa magiging kinabukasan ng buhay niya, hindi ba? Basta ang alam ko lang, Mama Mia, hinaya ko nung kabataan ko ang mga mahihirap na pagsubok. Kaya alam ko, sa gabay ng Panginoon, kakayanin ko rin kahit ano paman ang dumating sa akin. Maraming salamat po, Mama Mia. Isa po sa rason kung bakit ako nagsulat sa inyo ay para po maging inspirasyon, lalo na sa mga kabataan na nawawalan ng pag-asa dahil pakiramdam nila ay hindi nila nakukuha ang suporta mula sa mga taong dapat sana ay tumatayo sa tagiliran nila at nag-cheer para sa kanilang mga pangarap. Minsan hindi natin kailangan ng mga cheerleader na mga tao. Minsan ang kailangan lamang nating gawin ay manatiling nakatayo, manatiling matatag, at panatilihin ang tiwala sa sarili at lalong-lalo na ang tiwala sa Panginoon. Hanggat buhay ka pa, may rason kung bakit nandito ka pa sa mundo. Kaya wag mong sasayangin yon. Maging matatag ka. Harapin mo lang lahat ng mga pagsubok na ihaharap sa'yo. Pagkatapos ng lahat ng yun, makikita mo, ibang-iba ka na
mas matatag, mas matalino, at mas mahirap tibagin. Hanggang dito na lamang po, lubos na nagmamahal, Christy. Ang ganda naman ng kwento ng buhay ni Christy. Tama naman siya. Hindi lahat ay sinuswerte at binibiyayaan ng mabuting pamilya, mabuting mga magulang. Merong mga iilan sa atin na katulad ni Christy na meron ngang magulang pero parang pinabayaan naman sila. Meron ngang mga tao na dapat ay inaaruga sila parang hindi naman masaya na nandyan sila sa buhay nila. Pero tama din si Christy. Lahat ng nandito pa sa mundong ito, lahat tayo ay meron pong rason kung bakit tayo nandirito. Meron pong halaga ang buhay natin. Kaya wag sana natin itong sasayangin. Maraming salamat, Christy, sa pag-share mo ng napakagandang kwento ng iyong buhay. Ayun, ang ganda din naman niyang magsulat kasi manunulat siya, 'di ba? Thank you so much. Kung sino ka man at kung ano may ang programa mo, sana sinabi mo para naman mapanood namin at nasuportahan, 'di ba? Grabe ka naman. Anyways, maraming salamat sa inyong lahat na nakikinig. And ang akin pong sanang hiling ay i-like at i-share nyo itong video natin na ito at syempre mag-subscribe kayo dito sa ating channel, mag-click sa notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing meron po tayong panibagong kwento na nilalabas dito. At kung meron po kayong sarili din ninyong kwento, do not hesitate to share that to us. Mag-email lamang po kayo, mamamiyacdo0317@gmail.com. Kung hindi nyo po nakuha yun, ayan po ang email address natin sa baba. Nakalagay na po yan, diba? At syempre, hello ako sa ating mga members na laging nandyan at nagmamahal sa atin. Hello po, maraming thank you. Hi ako kay K2G Minisound, ang pinakabago nating member. Thank you very much. Colleen Bueno, Dayan Martinez, ang 1 month na nating member. Hello rin ako kay Evelyn Kawit na 2 months na nating member. Kay Maria Elena Abe, Maria Elena Abi na 3 months na. Maureen Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale na 4 months ng members. At sa 5 months na nating members, sina Mila Raduban at Freaky. Maraming thank you po sa pagmamahal at walang sawang pagsuporta dito sa channel natin. At kung inyong napapansin, mga ilang araw po tayo hindi naka-greet sa inyo o nakapag-shout out dun sa mga bagong nagsisend. Kasi po, may pinagdaanan po ang aming pamilya sa mga lumipas na araw. Buti na lang talaga at nag-a-advance tayo ng recording kaya parang walang nangyari dito sa ere, di ba? Hi ako kay Maria Elena Abe, ang ganda ng kwento, masarap gastahin ang perang galing sa legal. Totoo yon. Hi din kay Marvy Montecillo, kay Ramona Gonzales, ayun. Kay Easy Gale, sabi niya napakatuso ni Adrian. Oo. Yung kwento natin yung S3 #617, yung presyo ng aking dignidad at tagumpay. Hello din ako kay Elinaline, maraming salamat. Hi din ako kay Nika Buttersal. Hi Nika, maraming thank you. Adik daw talaga ang asawa niya sa pakikinig sa atin. Pati daw tuloy siya na adik na rin. Maraming salamat po. Jenaline Akalain, maraming thank you. Akalain mo yun? Charot. Hi kay Eileen Wanzo from Hong Kong, maraming thank you. Judy Lipio, maraming salamat sa iyo. Kay Christina Season, Charlene Baclohan, Princess Leia, Funniest TV, Haydin kay Maricel Chinido, Bien Ramos, maraming salamat Alcura Ukit. Hi din ako kay Honey Bunch, kay Jennifer Tambis, Jaime Rodriguez, and May Sarah Ibrahim. Maraming thank you po. Sa mga nakikinig ngayon, thank you very much for dropping by and for spending your 1 hour mahigit sa atin. Lalo pat hindi kayo nag-skip ng ads. Ay, ang haba talaga nun. Maraming salamat. I love you all so much. Mwah, mwah, mwah. Mag-ingat po kayo palagi. Ako po si Mama Mia. Bye-bye!